Hello everyone! Happy Sunday! So very snowy morning dito sa amin. Sa inyo po, sa inyong lugar dito sa US or kung saan man nag-snow. Nag-start na ba ang pag-boost ng snow sa inyo? Dito sa amin pa ano na to, parang ika-second week. Pero hindi naman siya everyday nag-snow. Paminsan-minsan. Pero sabi ni Mister, ang start daw talaga ng winter is the 21st. So today is the 22nd na. So it's officially the start of the winter season here in America. Specifically dito sa amin sa Connecticut. So ayan si Zara. Naka teddy bear outfit. Say hi everyone. Hello. So ano kami ngayon? Pupunta kami ng Walmart pero dumaan muna kami dito sa aking mga in-laws. Wala kasi ulit sila dito sa South Dakota, sila mag-celebrate ng Christmas doon sa isang bahay ng aking sister-in-law. Kasi yung aking sister-in-law, marami silang bahay. Yung aking yayamanin na sister-in-law. Meron silang bahay sa Washington DC, sa South Dakota, at sa Arizona. Say hi! Hello! Gusto maglaro ni Zara sa snow. Pero sabi ni Mister, dapat sandali lang kami kasi baka mag-freeze yung kami ni Zara wala siyang gloves. Ayan, kaya kami nagpunta dito dahil ilalabas namin itong si Ange. Yung aso ng aking biyanan. Hindi naman ganun kakapal ang snow ngayon. Unlike nung mga nakaraang araw kasi hindi ganun kadami yung snow kagabi. Baby, don't touch it. You don't have gloves. Your hands gonna freeze. Where are you going? Where are you going, baby? Hi. Grabe, sobrang lamig. Lamig. Buti na lang may araw. Parang nakakaganda ng skin yung pagka winter, pagka snow, may snow. Kasi syempre, di ba, pagka malamig. Di ba, baby? Di ba, baby? Hey. Ay, pero ang lamig. Hindi ko talaga kayang mag-stay dito sa labas ng matagal pagka ganito yung temperature. I'm sure yung mga pamangkin ko, lalo na si Cody, shout out to you Cody kung nanonood ka. Gusto niya ng snow. Siguro kung makapunta sila dito, no, may enjoy niya to. Pero dapat winter season. Pero talaga, ako personally, parang siya masyadong na-enjoy. Siguro kung mga sandali lang okay siya. Pero yung buong winter season, grabe, lamig-lamig. Kayo ba, gusto nyo ba ang winter season? Anong season ang inyong favorite? Ano ba ito? May parang dumikit sa sapatos ko. Yan na si Mister. Buti pa sila ng mga namumula-mula ang face. Dahil ang mga mistiso at mistisa. Kayo mangging tunay. Baby, come here. Come on. Let's go.
Tinatakbuhan yung dada niya. Ayaw pang umuwi. Ayaw pang ano. Ayan, punta na kami ng ano, Walmart. Si Mr. may reklamo na naman. You tell them it's your complaint. I'm telling her don't be out in the cold because the cold is bad. It's like being out in the extreme heat. Would you go out when it's extremely hot? No, it's bad. It's We do, in the extremely... Philippines we do. No, you don't. You hide from the sun all day. But if it's needed. Zayda likes it though. I think she enjoys it. She enjoyed it. It's just bad. It's not a good thing to do. And meron na naman siyang issue sa buhay. Ayun si Mr. maraming issue sa buhay. You want to show them slipping on the ice? No! Ayun si Mr. may mga... Why? It's funny. Don't! No, this... Are you doing it on purpose? No, it just happens. No, I mean... Ayan, magdudulas daw tong ano dito sa ice. It might not be so bad because we're going uphill. It's worse when you're going... Kasi kanina, nung papunta kami doon, pababa, See, we gotta hope we can get up the driveway. tumudulas. Ito medyo pataas. Kaya, that's why, what I told you, it's difficult for me to learn how to drive during winter because of... Not anything. Ay, naku lang. Yesterday I had trouble getting up there, but today it's... Yan. So, ito ang paligid dito sa may banda sa aking mga biyanan. Diba? Very, very forest. So, in the middle of the forest. So, ayan. Punta na tayo ng Walmart. Ayan. So, nakauwi na kami and mag-start na ulit tayo ng grocery shopping haul. Medyo madami kaming pinamili ngayon. So, una ay, of course, hindi mawawala paper towels. Tank top ni Zayda. Ang size na kinuha namin 40 and 50 para hindi na niya maliitan. Sayang kasi. Tapos sparkling pear cider. Hindi ko alam kung anong gagawin dito ni Mr. May lulutuin siya. Now, what are you gonna do with this sparkling pear cider? I'm gonna drink it. Really? Yeah. I thought you were gonna make something. No. And then apple cider vinegar. How about this? That's for... Blue Hog original barbecue sauce, whole milk, grapes, strawberries, carrots, white onions, potatoes. Ang dami naman binili ni Mr. na patatas. Avocados, peanut butter, mango coconut milk, dalawa. Ayan, dalawa siya. Coconut water, dalawa din. Dark chocolates, apple juice, mini croissant, laundry detergent soap, chocolate brownie, Zuni medium shells pasta, dalawang box, grape juice, isa pang whole milk, and then crackers, para sa ano pala to, pickles and olives, parang aluminum something, pang bake, 2 roaster bakers, pang paper towel, spraying bottle. Tapos ito, binuksan na namin kasi kinain ni Zayda, snacks niya. Socks, para din to kay baby. T-shirts, yun din ang size, 45T, and leggings, 45T. Long sleeves. Ayan, dalawa. Tapos wet wipes, boots, dahil winter na, para kay Zayda. Ang size nito ay 7. Chicharon. Believe ako ng chicharon. Ice cream, para kay Mr. to. Tapos mozzarella cheese, Italian style. What are you gonna do with this? Green beans, celery, bananas, mini peppers, grilled bacon pieces, beef jerky, celery salt, apple wood rub, sa pangpiling ng saging. Gotta get the ice cream in the freezer. Ay, ready to. What is this lang? Leaks. Onion leeks. Meat. So,
So mag-aano sila. Sabi ko kasi gusto ko na yan po. And ground pork. Tapos ito steak. Maggagawa din sana siya ng ribs kasi nakalimutan yung bumili ng ribs. Italian style cheese na naman. Apple. Brussels sprout. Beef. So, ayun lang. Plus yung diaper ni Zeta at saka mga water. Yung total ng aming pinamili for the week is $333.55. Ayan. So, ayan. Put away lang namin ito and see you later. Tapos na kaming mag-put away. Umiinom ako nitong apple juice. Yung fresh na apple juice. So, ano na lang, ilang days na lang magpapasko na. 2 days na lang. Pero siguro pag ma-publish ko to, mismong araw na ng Pasko. Nakapag, ano na ako, share ko lang sa inyo. Nakapagpadala na ng pera sa pamilya sa Pilipinas at ano, mga regalo para nga sa darating na Pasko. Hindi ako nagpapadala ng ano, yung balikbayan box. Kasi, yung aking asawa ng kapatid ko, OFW siya, madalas din naman yung magpadala ng balikbayan box doon sa Pilipinas. As puro, ang dami rin mga chocolates. And yung mga pinapadala niya is, nandito rin naman sa US. Kung yun napapadala ko, halos parehas lang. Eh, hindi nga sila magkanda ugaga pagka ubos-ubos ng chocolates doon sa bahay. So, sabi ko, wag na lang kasi parang mas inconvenient para sa akin. And then, medyo matagal din, di ba, bago nila ma-receive yung, yung box. So, sabi ko, order na lang ako ng online para sa mga regalo na ibibigay doon sa mga kamag-anak. And, ayun. Tapos, sabi ko sa nanay ko, balutin na lang niya. Tapos, yung para naman sa nanay at sa tatay ko, yung kapatid ko, binigyan ko na lang siya ng pera. Tapos, pinalagay ko sa, sa envelope. Kasi, mas gusto nung nanay at tatay ko na pera na lang. So, ganun yung ginawa ko. At least, mas madali para sa akin. Tapos, mas mabilis din nila marireceive. Hindi malilate. Or kung nagpadala naman ng maaga, di ba? Pwede rin naman. Kaso, ayun, mas prefer ko yung ganon dahil nga nakaka-receive naman na sila ng ng box. Ibang country nga lang. Ayun. Tapos, paano kayo nagpapadala ng pera sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas? Ako kasi, pag nagpapadala ako online, yung Remitly yung ginagamit ko. Mas convenient, diretso na dun sa kanilang account. Although, pag sa GCash kasi, mas maganda dahil free lang. Tapos, yung exchange rate nila mataas din. Tapos instantly marireceive na nila. So ayun, yun ang ginagamit ko. Magsisend. Pagka wala akong masyadong mga gastusin, since ang aking sweldo ay every week. So every week din ako nagpapadala sa Philippines. So ayun. Pero ngayon, unlike before, hindi ko nabigyan ang buong parang angkan namin ng angkan talaga. No? Yung karamihan, kasi dati nung doon pa ako sa Pilipinas, pati yung mga pamangkin sa pinsan, mga pinsan, nabibigyan ko ng regalo. Kahit hindi naman yung mga mamahalin na regalo. Pero ngayon, dahil syempre marami nang gastusin at medyo naghihigpit na din ako sa pera, unlike before na medyo waldas ako pagdating sa pera. Ngayon, Zeta tatayo-tayo na naman dito sa couch. Yun na lang ang mga napabigyan ko na lang ng regalo is yung mga tita ko, yung syempre parents ko, kapatid at mga immediate na pamangkin. So dalawa lang kami magkapatid. So yung aking immediate talaga. Yung mga pamangkin ko sa kapatid ko is dalawa din. So ayun. Yun lang muna yung nabigyan ko ng regalo. So, pasensya na muna sa aking ibang mga kamag-anak. Dahil syempre malaki naman yung gastusin dito. And may pamilya na ako, so hindi ko na din talaga mabibigyan lahat. Unlike before na dalaga pa. So, yun. Dati kasi, siguro isa naman sa mapagmamalaki sa sarili ko. Hindi ako madamot when it comes sa mga ganon. Medyo generous ako ng bahagya. Pero ngayon, dahil nga, syempre, maraming gastusin at mahal ang cost of living dito. So, ayun, medyo tayo ngayon, fight sa pera. Pero
syempre, masaya naman ako at na-share ko yung aking blessing dito sa Liz. Ayan si Mr. Nag-ano siya. What are you gonna do for today? Steak. So, magluluto siya ng steak for himself. And then sa akin, liempo. Very Filipino. Nagkikarib kasi ako ng liempo. It's not gonna be very Filipino because we don't have banana ketchup. Wait, you don't need banana ketchup for that? Some would put banana ketchup on it, but my parents or my mother won't really put banana ketchup. Just soy sauce, calamansi, but we don't have calamansi. So, we're just gonna use lime, and onions, garlic, and pepper. So, ayun. Okay na yun. Na-miss ko kasi ang di ba, yung ihaw-ihaw. Kasi hindi kami mag-ihaw, lang, yung gagamitin yung oven. Ano? What is your opinion about me sending money to my family in the Philippines? What's your take about that? IDGAF. It's better than you wasting it on stupid crap on Shein. What? You're so annoying. Hoy, love, I'm not that, I don't spend so much in Shein. Good. And if ever that I buy stuff in Shein, it will be for Zeta, not The more for you myself. send your parents, the less you waste on Shein. So, you don't really care about that. Why would they know? No, because I think some would care about, because it's a financial matter. Some people are very greedy. They care about every little dollar so much, and it's not even their dollar. It's your money. I don't care what you do with it. As long as you're not wasting it. I would be mad if you were wasting it, but that's a good use. How would you? I'm not wasting the money. Yeah, except for if you order somebody to bring the food here, and you pay somebody $30 just to bring food over Love, here. it's only when I'm craving for something. That's a waste of money. And yeah, that's what I noticed. It's very different here in the US. O baka sabihin nyo na pinagkukumpara ko. Pero pinagkukumpara ko talaga. Kasi sa Pilipinas, di ba, pagka mag-grab ka or, what's that? Grab? Ayan, grab. No. Hindi siya ganun kamahal. Pero pag dito, pagka mag-ano ka, pagka Cut. Why? Cut. You need to watch Zayna. Zayna's fine. She keeps coming over here with Yeah, I'm gonna watch her. I'm gonna be the standing over boiling water. I'm gonna be standing over here. So pagka mag-Uber ka or DoorDash, ang mahal. Kaya nagreklamo si Mr. Kahit pero yung ginagamit ko. Kung may gusto daw ako, sabihin ko na lang, magluto na lang siya. Kasi kaya kaya lang minsan, pagka wala siya, ayun, nag-order ako. Pero hindi madalas. Pero minsan. And habang si Mr. ay nagluluto doon, tayo ay feeling, senyora, nandito lang sa couch. Kung napanood nyo yung dati-dati ko pang video, di ba sinasabi ko hindi ako talaga nagpapadala ng pera doon sa family ko sa Philippines nung wala pa akong trabaho. Kasi nga, ayoko naman ipasalo sa asawa ko yung pagpapadala ng pera doon. Although hindi naman din talaga ako required na magpadala sa kanila. Kasi wala, kung siya nga hindi niya binibigyan ng ng suporta yung kanyang mga magulang dito, bakit ko ipapasalo sa kanya yung ganong responsibility? Pero hindi ko naman kino-call out or hindi ko naman, I don't have anything against doon sa mga Pilipina na nagpapadala ng pera sa kamag-anak sa Pilipinas gamit yung pera ng asawa nila. Nasa pag-uusap niyo yun. So, I don't have anything against it. Nasa sa inyo yun. Kumbaga wala naman tayong pakialam doon. Ako lang, I'm just speaking on behalf of myself. Kasi parang nakakahiya para sa akin pagka ganun. Pero nung simula na nagkaroon ako ng sariling income dito at sariling trabaho, ayun, start na ako magpadala ng pera doon sa aking mga magulang. Although hindi naman siya malaki dahil nga part-time lang naman yung trabaho ko dito. Pero at least diba nakakapagpadala kahit kaunti. So tingnan niyo naman ang ginawa ni Zeta yan yung gift sa akin ni Mr. Although alam ko na naman yung laman niyan. Sinira na, binuksan ni Zeta. So ganyan siya. Sabi ni Mr. wag na daw namin ayusin dahil magpapasko na naman. So ganyan siya. Kami ni Mr. hindi kami bumibili ng mga mamahalin na regalo para sa isa't isa, lang.
Yung mga simple-simple lang. Kasi mas, kami nagpo-focus sa pagsisave. Kasi mas, yun, importante. So, ayan, sinira ng ating baby yung gift wrapper. Tapos ito, binili din to ni Mister para kay Zeta. Na yan, na gaganto. Parang sofa bed. Na para sa toddler. Kaso ang ang haba na ni Zeta. So, ayan. Dapat gift niya to. So, hindi ko na pinabalot. Sabi ko, buksan na natin kasi ang dami mo namang regalo sa kanya. Dapat nga, bibili rin ako pang regalo kay Zeta. Kaso, ang dami nang binili ni Mister. Kaya, okay na yan. Hindi pa naman ganun ka-excited si Zeta sa Pasko dahil wala, parang masyado pa siyang bata. Ayan si Mister ma-marinate ng kanyang, ng kanyang steak. Ay nagsi-season ng kanyang steak. So, sa kanya ay steak, sa akin ay liempo. Yan si Zeta sa kanyang mini couch. Where's your bear? Wow! Say bear! Where's your bear? The bear is beside Zeta. Si Zeta, gustong-gusto niya yung mga books. Diyan siya mas na-entertain. Kesa sa mga stuffed toy, sa mga iba't ibang klaseng toys. Para siya yung dada niya, mahilig sa libro. So, ayan guys, tapos na ang aming dinner for today's video. Ito ang mac and cheese ni Mister na ayaw kong kainin. Love, I'm telling them that I don't like eating mac and cheese. Yeah, and it's very irritating for me because I put a lot of effort into this. I'm gonna try it later. Favorite niya ang mac and cheese, hindi ko masyadong feel ang mac and cheese. So, ayan ang kanyang mac and cheese from scratch. Tapos, ito na yung aking liempo. Ayan, rice, liempo, vegetable. Ayun naman yung kay Mister. Steak, vegetable, and mac and cheese. So, Filipino and American. Ayan ang aming dinner for tonight. So, tapusin ko na ang video dito. Thank you so much po for watching Zeta's Mama and Your Dad's YouTube channel. See you again next time. Bye!